Welcome to this new episode of Negosyo University. Mga kanegosyo, appearance is the key to attract our customers, no? Ang tawag dyan sabi nga nila ay the look, di ba? And that is called product packaging. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yes, Vlad, ano? Kaya pakinggan po natin ang ating today's lesson. Kaya mga kanegosyo, stay with us dito lang sa Negosyo University Season 2. Welcome to today's lesson. What is product packaging? Product packaging is the physical materials and design elements used to enclose and present a product. It encompasses the box, container, or wrapping that protects during transportation, storage, and display. Additionally, packaging serves as a communication tool and a brand representation. Product packaging undergoes a series of design, research, manufacturing, and printing processes. Ideally, packaging should be visually appealing, aligned with the brand's identity, and simultaneously functional and practical. Welcome mga kanegosyo at pag-uusapan pa rin natin ngayon ang patungkol sa product packaging. May tatlong levels tayo ng product packaging. Number 1 is yung primary level of packaging. Itong primary level of packaging, ito yung immediately na nagko-contain doon sa product. Ito yung unang-unang makikita mo. And usually, this primary level of packaging, this is the one that interacts to our customers. Kaya mahalaga na yung ating primary level of packaging ay maganda yung aesthetics, no? Maayos at madaling mauunawaan yung tema, yung branding ng iyong produkto. Dahil sa, sabi nga nila, di ba, first impressions last. Kaya dapat pagkakita pa lang dun sa produkto mo, yung primary level of packaging niya, attractive na para ma-attract din ang mga customer. Katulad nilang kung paano na-attract sa akin ng aking misis, di ba? Okay. Siguro, wag na nating patagalin. Magpangalawa na tayo, no? Ang ating secondary packaging. Ang ating secondary packaging, ito naman po ay outer packaging which holds and protects multiple units of primary packaging, no? So, ibig sabihin, anong ba ibig sabihin ng secondary packaging, no? So ito po yung dagdag na layer ng protection dun sa ating produkto, dagdag na layer ng containment or lagayan. At ito ginagamit para mas mapadali po ang pag-i-store at pagta-transport ng ating mga produkto. At dapat lang nating tandaan, Vlad, no, na yung secondary packaging, ito ay dagdag na protection. Dagdag layer ng protection at dagdag layer ng containment o lagayan. No? So, ito po ay ginagamit natin para mas madali nating i-store at i-transport ang ating mga produkto. Yes, Ira. No? Pero hindi natatapos sa second level yung ating packaging. Next is the third level of packaging is what we call the tertiary packaging. Ito, di na importante yung aesthetics. Di na mahalaga kung maganda. Dahil ang prioridad dito ay yung safety at yung tipid sa space, yung pagkakapak para pagka-transport ay ma-receive ng maayos na mga customers. Ang third level, pagka naman ipapackage mo na yan, ay syempre either bubble wrap, diba? Either carton, plastics, no? Yun, ang priority niya is yung security and safety at tipid sa space na pagka-transport ay madedeliver at matatanggap ng customers ng maayos. Kaya di na mahalaga yung aesthetics dito sa level na ito. Ngayon po na alam na natin yung tatlong levels ng packaging ay pag-usapan naman natin ngayon yung different types ng packaging. Ngayon, syempre, we have different types of products. No? Kaya kailangan kailangan malaman din natin yung different types of packaging. Ang number 1 po natin ay corrugated packaging. Ang corrugated packaging po, ito ay extremely sturdy
and lightweight. Ang examples po nito ay yung mga shipping boxes, mga shoe boxes, at ilan pang mga corrugated trays. Number 2 is flexible packaging. This type of packaging uses malleable materials such as foils, wrappers, or plastics. Halimbawa nito yung mga plastic bags, candy wrappers, or foils. Number 3 naman po ay folding cartons. Ito po ay preferred ng mga negosyante dahil sa balance of strength and flexibility. So ang mga examples mo dito, halimbawa ay yung mga food packaging, yung pharmaceutical packs, and yung custom folding cartons. And number 4 po ay rigid packaging. So ito po ay made up of mga sturdy na cardboards na mga wood and metals. At ito po ay ginagamit para proteksyonan ang mga delicate items at mga luxury items. Ang ilan po sa examples nito ay mga jewelry box, yung mga box na ginagamit po sa mga electronics at mga gift boxes. Number 5 po is blister packs. These are usually yung mga transparent plastic packaging to hold securely yung mga items. Sample ito yung mga toy blister packs, medical blister packs, and hardware blister packs. Yes, mga kanegosyo, nalaman na natin ngayon yung different layers at nalaman na rin natin yung mga standard types ng packaging. Ngayon, alamin naman po natin kung bakit mahalaga ang packaging. Yes, mga kanegosyo, ang packaging hindi lamang po ito para paglagyan ng produkto. Mahalaga rin po ito sa marketing. Bakit, mga kanegosyo? Kasi ang packaging po, ito ay isang powerful marketing tool para maka-attract, para makakot ng attention ng mga consumers, at the same time ay ma-influence sila na bumili sa atin at mag-try. Alam niyo po, ang ating mga packaging, ito po yung nagiging mukha ng ating brand sa market, no? At ito rin yung nagdi-distinguish ng ating produkto sa produkto ng ating mga competitors. Kaya naman, Vlad, no, yung successful packaging, ito po ay may significant impact sa sales or sa benta. Kasi kapag maganda yung packaging natin at naa-attract natin yung ating target customers, malaki yung chance na bibili sila sa atin. So pagka bumili sila, syempre tataas ang ating kita or benta. Tama, yun. And also, ito po ay may malaking impact din sa perception ng consumers. Alam naman natin, mga kanegosyo, hindi ba kapag ka ang ating packaging halimbawa ay hindi pinag-isipan, 'di ba? Na parang hindi ka aya-aya sa paningin. 'Di ba ang ating perception parang low quality na kaagad yung buong produkto na, hindi ba? Kaya nakakaapekto po, mga kanegosyo, ang packaging sa perception kung paano tignan ng ating mga customers ang ating produkto sa kabuuan. How does your packaging reflect your brand? Alam nyo, papaikliin ko na lang dahil halos nasabi na lahat ni Ira, no? How does it reflect? Yun, simpleng-simple kasi yung produkto mo, ang bit-bit niyan ay yung brand mo. Kaya kailangan yung kulay niyan, yung text niyan, yung image niyan, yung logo niyan. Dapat lahat yun may pagkakakilanlan sa brand mo. Dapat pagkakita pa lang nila, alam na nila na yung produktong yan ay gawa ng kumpanyang ito. At yung produktong yan ay, sabi mo nga kanina, di ba? It reflects the product. Not only the product, no? But the whole company. Kasi pagka mamaya, hindi maayos yung pagkakapackage ng iyong produkto, basta lang, hindi pinag-isipan, hindi lang yung produkto yung masisira. Ang may sira, yung negosyo mo. Bakit? Kasi, ito, hindi maganda yung produkto nito. Packaging pa lang, alam mo na kasi gawa yan ng gantong kumpanya Kaya, it really reflects our brand. Kaya, kailangan pagka magpa-packaging tayo ay i-balance natin at pag-isipan nating maigi na it would reflect your brand. Na yung product itself would speak about your brand, your company, the story of your company, on how people you want your company to perceive you. Kaya kailangan binabalanse nating lahat ng yan. It could reflect a good image about your brand, but also considering the cost that comes with it. Ayun, mga kanegosyo, sana marami kayong natutunan about packaging. Pero to wrap this up, no, about sa packaging, para mas maunawaan pa ninyo at mas pahalagahan nyo pa yung packaging. Meron akong kwento
meron akong kwento. Yung sa packaging kasi po, di ba nag-online selling kami, no? Ngayon, nagpa-package kami ng mga produkto namin. Nakakarating to sa US, sa UK, sa Pilipinas, no? And pagka ngayon, pupunta sila, di ko makakalimutan yun, Ira, may customer tayo na nagsabi na pagdating pa lang nung produkto na yun, alam ko na dito kung kanino galing yan, kung kaninong kumpanya yan. Minsan, nabago. Alam mo, nag-message sa akin yun, hindi ikaw to kasi ang kilala naming packaging ay yung ganito. Kaya kailangan manatiling consistent yung packaging natin because it reflects you, it reflects your company, it reflects your business. Tulad po ng sinabi namin na our customers is attached to our packaging, no? Sa pagkakapackage ng products natin, dapat ay hindi ito nagbabago. Yes, consistent ito. Yan mga kanegosyo, ang ating lesson for today. Dito po natatapos. Sana ay marami po kayong natutuhan. Magbabalik po ang Negosyo University. Talking points. Product packaging is the physical materials and design elements used to enclose and present a product. At its most base level, product packaging serves to protect the product inside. Packaging must keep the product safe during shipment between the manufacturing facility and the retailer and must prevent damage while the product sits on the shelf. The 3 layers of packaging are primary packaging, secondary packaging, and tertiary packaging. Mga kanegosyo, syempre, di mawawala ang ating paboritong homework. Kaya Ira, take it away. Yes, ang ating homework ay give us 5 standard types of product packaging. Yan, napakadali lang mga kanegosyo ha. I-enumerate nyo lang at 5 lang yan. Yes, Ira. Mga kanegosyo, kaya hurry! Mag-comment na kayo ng inyong sagot sa comment section below at napakadali ng sagot dyan sa ating homework ngayon. At kung meron po kayong mga questions, mga suggestions, o mga topic po na gusto po ninyong ma-discuss dito po sa Negosyo University, ay mag-email lang po kayo sa negosyouniversity@gmail.com. Salamat pong muli mga kanegosyo sa pagsama sa amin sa isa na namang makabuluhang episode na ito ng Negosyo University. Kaya walang a-absent at sama-sama pa rin tayong mag-aral at matutong magnegosyo dito lang sa Negosyo University Season 2!